Magandang buhay! Ito si Ginang Riza V. Garcia at ito ang ating ika-4 na linggo para sa ikalawang markahan sa Values Education 8. Narito ang ating mga layunin para sa linggong ito. Una, nakapagpapahayag ng mga paraan ng pasasalamat. Dalawa, na ipapaliwanag na ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa tulong ng pamilya at kapwa ay pagpapakilala ng biyayang tinatamasa. Tatlo, na ilalapat ang mga paraan ng pasasalamat sa Diyos na natutuhan mula sa pamilya at kapwa. Ang ating unang paksa, pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa tulong ng pamilya at kapwa. Maraming bagay ang ipinagpapasalamat ng isang tao. Ito ay pag-uugali na nagpapasigla at nagpapadakila. Mas masaya ang mga tao kapag may pasasalamat sa kanilang mga puso, hindi nakadarama ng pait, galit o kawalang malasakit kapag sila ay mapagpasalamat. Ano nga ba ang mga dapat ipagpasalamat? Tara, alamin natin ang mga dapat ipagpasalamat. Una, dapat nating ipagpasalamat ang napakagagandang pagpapalang bigay sa atin at ang napakalaking mga oportunidad na mayroon tayo. Dalawa, maaari tayong magpasalamat sa ating mga magulang, pamilya, kaibigan at guro. Tatlo, dapat tayong magpasalamat sa lahat ng tao na tumutulong sa atin sa anumang paraan. Ika-4, dapat nating pasalamatan ang ating Ama sa Langit para sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pinasasalamatan siya sa lahat ng ibinibigay niya sa atin, sinusunod ang kanyang utos at naglilingkod sa iba. Ayon nga kay Bishop Pabilio, ang dami nating ipasasalamat sa Diyos, ang buhay natin, ang ating kalusugan, ang ating trabaho, ang ating pamilya. Higit sa lahat, ipinapasalamat natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang salita ng Diyos, sa pagkain ng ating kaluluwa. Nagsisimba tayo kasi tayo ay nagpapasalamat. Ayon sa mga Kawikaan, chapter 14 verses 20 to 22, ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang ipinagmamalaki ang mga biyayang kanilang natatanggap. Ngunit ang ilan sa mga ito ay kanilang nagagamit para maggamit ng kapangyarihan o impluensya at katanyagan na magpapakilala sa kanila sa lipunan. Ang yaman na ating tinatamasa ay galing sa Diyos. Oo, tayo ay nagsikap upang magkaroon ng magandang buhay, ngunit laging tandaan na ang buhay, katalinuhan, talento, at kalakasan mo na siyang naging instrumento upang magtagumpay ay mga biyayang galing sa Diyos. Kailanman ay hindi natin dapat ipinagmamayabang ang biyayang ating natatanggap mula sa Diyos. Bagkus, ito ay gamitin natin upang maibahagi ang kanilang kabutihan sa iba. Halimbawa na lamang, ang pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Manatili tayong mapagpasalamat at mapagpakumbaba sa kabila ng mga tagumpay na naaabot natin sa buhay. Ang tawag doon ay mapagpakumbaba. Narito ang mga katangian ng isang taong mapagpakumbaba. Una, mahaba ang pasensya. Dalawa, madaling magpatawad. Ikatlo, hindi mapangmata o mapanlait sa kapwa. Hindi ipinagmamayabang ang kanyang yaman katulad ng pera, magarang bahay, kotse, gamit at iba pa, bagkus tahimik na ibinabahagi kung ano ang mayroon siya. Bukod doon, ang taong mapagpakumbaba ay marunong tumanggap ng pagkakamali at masunurin sa Diyos. Marunong siyang magpasalamat kahit sa simpleng bagay na kanyang natatanggap. Ikaw, isa ka bang taong mapagpakumbaba? Paano mo ito naisa sa buhay?
Ang pagiging mapagpakumbaba din ay isang dahilan kung bakit tayo natututong magpasalamat sa Diyos at sa mga taong nagbibigay sa atin ng tulong. Kadalasan, ang paraan ng ating pasasalamat sa Diyos ay nagmula sa ating pamilya. Kung ano ang nakikita natin sa ating pamilya, iyon din ang ating ginagawa. Maaari rin naman na mula ito sa mga nasasaksihan natin sa lipunang kinabibilangan. Mahalaga na magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy na ibinibigay sa atin. Sa bawat araw, may mga bagong pagkakataon tayong magpasalamat para sa lahat ng ating tinatamasa. Ngunit, paano ba natin maipapahayag ang ating pasasalamat sa Diyos? Narito ang mga paraan ng pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap ng pamilya. Ang una nating pwedeng gawin upang mapagpasalamat ay sa pamamagitan ng isang panalangin. Dalawa, pagtulong sa iba. Ikatlo, pagiging maayos na mamamayan. Ikaapat, maaari rin natin ipahayag ang ating pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kalikasan. Kaya naman sa pagiging mabuting halimbawa. Mga anak, ang pasasalamat sa Diyos ay hindi lamang dapat ipinapakita sa mga salita, kundi sa mga gawa at kilos na nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa lahat ng biyayang ating tinatamasa. Ang bawat paraan ng pasasalamat ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Sa bawat araw, may mga pagkakataon tayong magpasalamat sa Diyos sa mga pamamagitan ng mga simpleng paraan na ito. Ika nga ng isang dalubhasa na si Sean Covey, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10 hanggang 15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos, makatitiyak na ang pagpapasyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga binubuong pananaw, magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa sitwasyon, mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga sa iyo, at higit sa lahat, mas magiging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. Sa tulong ng pamilya, ang tao ay nagkakaroon ng mabuting ugnayan sa Diyos na makikita sa pamumuhay ng isang tao, sa kanyang pagiging madasalin, mabuti, at mapagpasalamat sa kapwa, lalo't higit sa Diyos. At doon nagtatapos ang ating talakayan para sa linggong ito. Muli ito si Ginang Riza V. Garcia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.